Kumusta mga kastoykong Pinoy? Kung madali kang mainis, magalit o mawala ng pasensya, lalo na sa traffic, pila o kahit sa simpleng usapan, para sa'yo talaga ang video na ito. Kasi ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang stoic principle na napakasimple pero napakalalim. Kapag naintindihan mo ito, hindi ka na basta-basta maiinis. At hindi lang ito teorya, susuportahan natin ang kwento ng mga stoic philosophers tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. At syempre, ihahalo ko sa mga sitwasyong Pinoy na pang-araw-araw. Ano ang Stoicism? Stoicism, isang pilosopya na halos 2,000 years old na. Pero kahit sinaunang panahon pa, sobrang swak pa rin sa panahon na yon. Sabi nga nila, ang Stoicism ay parang mental armor. Hindi nito tinatanggal ang problema, pero binibigyan ka ng kakayahan para hindi ka basta masira ng problema. Marcus Aurelius, isang Roman emperor. Isipin mo, hari ng pinakamalaking imperyo sa mundo noon. Pero araw-araw niyang sinusulat sa journal niya, "Huwag mong hayaang siray ng galit o inis ang kaluluwa mo, sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkontrol sa sarili, hindi sa iba." Kahit siya na, emperor na, nakakaranas ng inis, stress at problema. Pero sa halip na hayaang kainin siya, ginamit niya ang Stoicism bilang guide. Kung si Marcus Aurelius na emperor, naiirita pa rin minsan, tayo pa kaya? Pero kung kaya niyang disiplinahin ang sarili niya, kaya rin natin. Dito tayo sa mas relatable na side. Traffic. Kung araw-araw kang dumadaan sa EDSA o sa Cubao, alam mo na, ang haba ng pila, ang bagal ng usad. Pero tandaan, wala kang hawak sa traffic. Ang hawak mo lang, kung magagalit ka ba buong oras, o gagamitin mo yung oras para makinig ng podcast, magdasal, o magpahinga ang isip. Pila. Nasa grocery ka, ang daming tao, mabagal ang cashier, may sumingit pa. Naiinis ka kasi gusto mo bilis. Pero may choice ka. Iinisin mo ba ang sarili mo o tatanggapin mo na hindi mo kontrolado ang sistema? Relasyon. Minsan, iniwan sa scene. Minsan, hindi nag-reply agad. Minsan, may taong sumagot sa iyo ng masakit. Hindi mo hawak ang ugali ng tao, pero hawak mo kung paano ka magre-react. Kwento ni Seneca. May kaibigan siyang nagalit sa kanya dahil hindi siya agad nakapunta sa isang event. Pero sa sulat niya, sabi niya, "Hindi ko kontrolado ang iniisip ng iba tungkol sa akin, pero kontrolado ko ang konsensya ko na wala akong ginawang mali." Para na yun lang, parang okay lang na may judgment ang tao, basta malinis ang konsensya mo. Control versus no control. Sabi ni Epictetus, may mga bagay na nasa atin ang kapangyarihan, ang ating opinyon, aksyon at desisyon. At may mga bagay na wala, ang katawan, ang reputasyon, ang kayamanan, at lahat ng aksyon ng ibang tao. Kung tutuusin, lahat ng inis natin ay nanggagaling sa maling focus. Ginugugol natin ang lakas sa mga bagay na wala naman tayong control. Example, nag-post ka ng video, may nag-comment ng masakit. Choice mo. Papasukin mo sa puso mo at masira araw mo? O tatawanan mo lang kasi hindi mo kontrolado kung ano ang iisipin nila? Another example, umuulan. Naiinis ka kasi mababasa ka. Kahit murahin mong ulan, babagsak at babagsak pa rin siya. Pero may choice ka. Dala ka ng payong, mag-adjust ng schedule, o i-enjoy ang ulan. Practical exercises. Ito mga stoic practices na pwede mong gawin araw-araw. Pause and ask. Kapag may bagay na nakakainis, may control ba ako dito? Kung wala, huwag mo nang sayangin ang energy mo. Negative visualization. Ginawa ni Seneca ito. Imagine worst case scenario bago pa mangyari. Halimbawa, paano kung mawalan ako ng trabaho? Kapag nangyari man, handa na siya. Kapag hindi nangyari, thankful siya. Pwede mong gawin bago ka maglakad, isipin, paano kung umulan?
Kaya dala ka ng payong. Kung hindi umulan, ayos. Kung umulan, ready ka. Obstacles as training. Traffic equal to training sa patience. Maingay na kapitbahay equal to training sa focus. Masungit na boss equal to training sa humility. Parang gym lang yan. Kung walang resistance, walang lakas. Daily journaling, kagaya ni Marcus Aurelius. Isulat mo. Ano ang kinainisan ko today? Ano ang nasa kontrol ko? Ano ang hindi? Over time, matututo kang maging objective at hindi basta matalo ng emosyon. Kwento ni Epictetus. Si Epictetus isang alipin. Oo, literal na alipin. Isang araw, sinira ng amo niya ang kanyang paa. Pwede siyang magalit, magtanim ng galit, at sumuko. Pero ang sabi niya, hindi mo hawak ang isip ko. Pwede mo sirain ang katawan ko, pero hindi mo kayang kontrolin ang kaluluwa ko. Grabe no? Isipin mo, alipin na, inaapi pa, pero siya pa rin ang kalmado. Kung siya, sa ganong hirap, hindi nagpadala sa inis. Kung siya, sa ganong hirap, hindi nagpadala sa ines, bakit tayo nasa simpleng pilalang o traffic, ubos na agad ang pasensya? Kwento ng isang jeepney driver. Araw-araw, nasa gitna ng traffic. Kung laging galit siya, baka matagal na siyang nagkasakit sa stress. Pero ginawa niya, tinuring niyang practice ang kalsada. Nagpatugtog siya ng music, nakipagkwentuhan sa pasahero, at tinanggap na hindi niya hawak ang traffic. Mas magaan ang buhay niya. Mga kastoy kong Pinoy, tandaan niyo, ang tunay na hawak mo lang ay ang sarili mong reaksyon. Hindi ang panahon, hindi ang traffic, hindi ang ugali ng ibang tao. Sarili mo lang. Kung alam mo to, hindi ka na basta-basta maiinis. Challenge. Ngayong linggo, sa unang sitwasyon na maiinis ka, traffic, pila, o kahit anong hassle, huminto ka sandali. Tanungin mo, may kontrol ba ako dito? Kung wala, bitawan. Kung meron, gawin ang makakaya mo. At kapag ginawa mo ito, makikita mo, mas magaan ang araw mo, mas kalmado ka, mas stoic ka. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang Pinoy ang matutong maging kalmado at matatag. At syempre, mag-subscribe ka dito sa Stoikong Pinoy para mas marami pang stoic lessons na swak sa buhay nating mga Pinoy. Stay calm, stay strong, stay stoic.